What's up mga padyak? Welcome back again dito sa aking YouTube channel. So for today's video ay pipicture natin tong latest 12-speed MTB ni Spanker ngayong 2021, no? Ito ang Spanker Arthur 812 mga padyak. 12-speed to Mamaya titignan natin kung ano ba meron dito kay Spanker Arthur. At syempre mga padyak, titignan din natin yung kanyang timbang. Tignan natin mamaya kung gaano siya kabigat. At sa dulo ng video na to mga padyak ay sasabihin ko sa inyo kung sa iyo ito mabibili, no? Pero bago pa tayo magsimula, ako nga pala si Aldrin at dito po'y gumagawa ako ng mga bike related video na ganito. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, mag-subscribe ka na at turn on mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga latest MTB dito sa market na ganitong si Spanker. So tara mga padyak, simulan na natin to. Alright mga padyak, ito na yung bike check natin dito kay Spanker Arthur 812. Magsimula muna agad tayo dito sa kanyang frame. Yung frame na to mga padyak, ano siya? Matte type yung kanyang frame. Pero yung mga decals niya, kagaya itong Spanker, ay glossy type siya mga padyak, no? Ang size pala ng frame na to ay size small siya mga padyak, pero available din to sa size medium. At yung wheel size naman itong ibabike check natin ngayon ay size 29er siya, no? Pero ang alam ko mga padyak ay available din to sa size 27.5 version. Tapos yung material na ginamit sa kanyang frame ay makita natin dito sa kanyang seat tube na aluminum alloy 6061. Tapos may nakalagay din na innovation, technology, design. At yan nga yung size na kanyang frame mga padyak. Tapos dito sa kanyang down tube, makita natin yung kanyang Spanker na brand name. Ayan, no? Para lang siyang sticker mga padyak, pero hindi siya natatanggal, no? Tapos dito sa kanyang down tube, pa-flat lang siya dito. Ayan, tapos dito na sa kanyang down tube, makita natin yung kanyang lagayan ng kanyang bottle cage. Ayan. Tapos yung kanyang may nakalagay din dito na frame niya. Ayan. May nakalagay na system integration high grade series Spanker. Tapos yung kanyang ICR dumaan dito sa kanyang down tube. Ayan. Dito dumaan yung para sa kanyang shifter, para sa kanyang RD. Tapos dito lulusot yan mga padyak. Ayan, no? Ayan siya. Dito lulusot yung para shifter sa kanyang RD. Dito rin sa kabila mga padyak, meron din siyang lusutan ng cable. Kasi mga padyak, pwede itong pang 3x, no? O kaya 2x kung gusto nyo. Tapos naka-external naman yung mga brake caliper niya sa likod. Ito yung hydraulic hose. Yung naman pagkapinis sa kanya mga padyak ay hindi pa siya smooth welding, no? Ayan, makita pa natin yung bakas ng pag-welding dito kay Spanker. Pero okay lang mga padyak dahil naka triple batted aluminum frame naman tong si Spanker, no? Ayan, no? Tapos may naka triple triangle pa yan, no? Sa kanyang head tube naman, makikita natin na naka-tapered na siya mga padyak, no? Tapos sa harap, makikita natin yung logo ng Spanker. Ayan siya. Ito naman tayo sa kanyang top tube mga padyak. Dito natin makita yung kanyang model name na Arthur 812. Ayan, no? Tapos may nakalagay din dito na warning sign. Tapos makita natin dito yung kanyang protector para sa kanyang seat tube. Ayan siya mga padyak. Dahil mahaba yung dito niya, kaya nila binigyan ng ganito. Tapos dito sa kanyang seat clamp, yung seat clamp nito ay alloy, naka quick release. Tapos yung kanyang seat post, Spanker na rin ko yung brand. Alloy na rin to mga padyak. Naka setback. Yung haba nitong seat post niya ay 350mm. Yung diameter naman nito ay 31.6 sa mga padyak. Yan, 31.6. Tapos yung kanyang saddle naman, Spanker brand na rin yung ginamit sa kanya. Ayan, no? Ang ganda. Tapos meron siyang kulay red dito. Tapos Spanker, wala siyang butas sa gitna mga padyak. Tapos yung dito ay bakal. Bakal yan mga padyak. Dito tayo agad sa kanyang drivetrain mga padyak. Yung ginamit na drivetrain dito ay naka 1x12 speed. At yung ginamit na RD sa kanya, Sensa RX12. Pang 12 speed yan mga padyak, ha. Tapos yung pulley niya medyo oversized na rin.
Ayan siya. Dito naman tayo sa kanyang cogs. Yung cogs nito ay siguro Sunshine brand to. Tama nga Jack, Sunshine cassette yung ginamit sa kanya. 11 teeth yung pinakamaliit. Yung pinakamalaki naman ay 50 teeth yung pinakamalaki ng cogs nito. Sa kanyang chain naman na ginamit, yan, YBN chain na pang 12 speed yan mga kapadyak ha. Tapos meron na rin itong missing link. Ayan yung missing link niya mga kapadyak, pang 12 speed na chain, YBN. Tapos makita natin dito yung kanyang model name na Arthur A12. Dito naman sa kanyang crankset mga kapadyak, naka 1x to no. Naka 1x na tong si spanker. Tapos yung kanyang crank arm ay alloy. Tapos yung haba naman nitong kanyang crank arm ay 170mm. Tapos yung kanyang naka square taper pa to mga kapadyak. Pero yung kanyang bottom bracket ay naka seal bearing na. Sa kanyang chainring naman, yung chainring nito ay alloy, spanker na rin. Tapos yung BCD nito ay 104 BCD na spider type. Removable chainring to mga kapadyak ko. Kung maupod man, pwede nyo ito matanggal. At kung gusto nyo naman maglaki, pwede nyo itong mga kapadyak, mapalitan. Ayan. Ito naman tayo sa kanyang wheel set mga kapadyak. Yung hubs nito ay Xiangpu brand na pangkaset. Yung hubs nito mga kapadyak ay alloy na rin yung kanyang hubs no. Alloy. Yan o, alloy na yung kanyang hubs. Tapos yung kanyang spokes naman ay 32 pieces yung kanyang spokes mga kapadyak no. 32 pieces. Tapos yung mga spokes niya ay bakal. Ayan, dumikit yung magnet natin. Yung kanyang rims naman ay spanker na din yung kanyang brand. Ayan kung makikita nyo no, spanker na din yung kanyang brand ng kanyang rims. Tapos naka alloy na yung kanyang rims. Ito pala yung sound check ng kanyang hubs mga kapadyak. Wala siyang tunog no. Wala siyang tunog. Yan. Sa gulong naman na ginamit sa kanya mga kapadyak ay Compass skin wall tire na may lapad na ayan o, 29 by 2.10 yung lapad ng kanyang gulong mga kapadyak. Ito yung lapad ng 29 by 2.10 dito kay Spanker Arthur A12 no. Kasya pa to siguro mga kapadyak hanggang 2.20. Pasok pa to hanggang 2.20. Sa kanyang suspension naman, ito yung suspension niya mga kapadyak. Spanker na din yung kanyang brand. Tapos yung dito ay bakal pa yan mga kapadyak, dahil naka coil type pa to, may spring sa loob, kaya dumidikit yung magnet natin. Tapos dito naman tayo sa kanyang stanchion. Yung travel nito mga kapadyak ay 100mm. Yan siya. Tapos bakal pa yung kanyang stanchion no. Ayan no, bakal pa yung kanyang stanchion. Tapos kagandahan dito, may lockout na yung kanyang fork. Ayan yung lockout niya. Tapos may preload na din yung kanyang fork mga kapadyak. Ayan yung kanyang arc. Ayan, bakal pa yung kanyang arc ng kanyang fork. Tapos yung dropout naman nito mga kapadyak ay naka quick release na rin to no. Naka quick release na rin to sa harap at likod. Ito siya mga kapadyak ko. At yung ginamit na brakes sa kanya ay hydraulic brakes. Ang brand niya ay Siemens hydraulic brakes. Tapos yung rotors naman nito mga kapadyak ay 160mm na rotors. Naka 6 bolts. Ayan, 6 bolts na rotors na 160mm. Dito na sa likod mga kapadyak ay naka quick release na rin yan. Tapos hydraulic brakes ng Siemens na, tapos may sinamahan pa to ng 160mm na rotors na naka 6 bolt na yan mga kapadyak. Yung braking mount niya dito sa likod ay naka IS mount, hindi pa to naka post mount no. Ayan siya. Dito naman tayo sa kanyang cockpit setup mga kapadyak. Yung handlebar nito ay bakal siya. Yung kanyang handlebar ay bakal. Yung kanyang brand ng handlebar ay naka spanker na din yung kanyang brand. Tapos may konti siyang pagka back sweep mga kapadyak no? May konti siyang pagka back sweep. Tapos yung step naman nito mga kapadyak, alloy na yung kanyang step no. Tapos yung kanyang headset ay Grista. Tapos may nakalagay na dalawang spacer sa ilalim ng kanyang stem. At yung kanyang headset mga kapadyak ay malamang sa malamang ay naka seal bearing na rin to. Dito
Dito naman tayo sa kanyang handle grips mga kapadyak. Yung handle grips nito ay rubber siya, no? Rubber yung kanyang handle grips, tapos may bar end. Tapos yung brake lever niya para sa rear braking mount, ayan, ito siya. Yung lever niyang Siemens at yung kanyang shifter na Sensa RX12 para sa kanyang RD. Ito na sa kabila mga kapadyak, yung para sa kanyang front braking lever, ito siya, Siemens din. At yung kanyang rubber handle grips na meron bar end. Wala tong shifter para sa kanyang FD mga kapadyak dahil naka 1x lang to, no? Pero pwede itong pang 3x mga kapadyak o kaya 2x, no? Kung gusto nyo, papakita ko yung stopper na para sa kanyang FD. Ito siya mga kapadyak, yung stopper para sa kanyang FD. Kung gusto nyo lagyan ng FD, no? Pwede to dahil may stopper naman. Ito na siya mga kapadyak. Titimbangin na natin tong si Spanker Arthur A12. Titingnan natin siya kung gaano siya kabigat gamit tong aking timbangan. Nakaset siya sa kilogram mga kapadyak. 3, 2, 1. At yung nakuha natin mga kapadyak ay almost 13 kg siya, no? Yung timbang nitong si Spanker Arthur, almost 13.5 kg. Nag 14 kg siya mga kapadyak. At yung nakuha natin mga kapadyak ay 14.5 kg, no? Naglalaro sa 14.5 kg yung timbang nitong si Spanker Arthur. At yan yung bike jack natin dito kay Spanker Arthur A12 2021 model mga kapadyak. Anong masasabi niyo sa specs nitong si Spanker at sa kanyang timbang mga kapadyak? Mag-comment kayo sa ibaba para mapag-usapan natin yan sa comment section, ha? At yung price po nitong si Spanker Arthur A12 dito sa Joyride Bike Shop ay 13,500 para sa 29er as 13,000 naman para sa 27.5 version. Ito lang yan sa Joyride Bike Shop mga kapadyak. Kung interested kayo dito ay ilalagay ko yung kanilang Facebook page sa description box below at sa comment section na rin. At yung kanilang bike shop address ay ilalagay ko rin mga kapadyak. Interested kayo dito kay Spanker Arthur A12. Kaya kung nagustuhan mo yung video na ito mga kapadyak, huwag mong kalimutan i-like at mag-comment ka na rin sa video na to. At huwag mo rin kalimutan i-like at mag-subscribe sa akin channel para updated ka sa mga latest MTB dito sa market na kakain tong si Spanker. So hanggang dito lang yung video natin mga kapadyak. Ride safe sa inyo.